ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isang pagkakilanlan ng bawat tao ang kanyang birth certificate. At iba pang mga certificate ng kanyang mga achievements sa buhay. Maaring requirements itong certificate para makapag-aral, kumuha ka ng passport, para makapagtrabaho abroad o para mas gumanda ang status sa buhay. Ikaw, kabarangay, ano ang tinatagong certificate mo na ipagmamalaki mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga listeners natin sa Barangay Love Stories. Kapag wala pong trabaho ay nakikinig po ako sa inyo sa radio at minsan naman ay sa live streaming. Kaya po ako sumulat sa inyo ay dahil naniniwala ako na kapupulutan din ng aral ang karanasan ko. Ako po si Daphne, tubong Cavite, pero sa Quezon City ako naninirahan para magtrabaho sa isang call center. Dito rin ako nag-aral ng college kaya kabisado ko na ang buong QC. Sa pag-aaral ko noon at pagtatrabaho ko kahit malayo sa aking pamilya ay nagpursige akong magtagumpay. Hanggang sa lumuwas ang kapatid ko mula Cavite dahil mag-aaral siya sa college. Katulad sa pinasukan ko noon. Natural lamang bilang ate na maging gabay at sandigan niya ako, Papa Dudut. Tumira sa akin ang kapatid ko para makatipid sa renta. At ako rin ang nagpresentang asikasuhin ng ilan sa mga kailangan niya. Kabilang na nga ang pagkuha ng birth certificate niya sa PSA. Hindi pa kasi uso noon ang mga online. Kaya mano-mano na inasikaso ko ang mga kailangan ng kapatid ko. Mahaba pa rin ang pila noon sa tanggapan ng gobyerno at doon habang nakapila ako ay nakatabi ko si Roy. Sa unang tingin ko pa lamang ay nahulog na agad ako sa kanya. Gwapo siya, Papa Dudut, kung makatitig at ngumiti. Yung ngiti niya ay parang natutunaw ang lahat ng inip ko sa paghihintay sa pila. Kinausap niya ako, Papa Dudut. Ano nga ulit ang pangalan mo? Daphne, Roy, right? Tama. Anong kukunin mo? Senomar ba? Uy, grabe, hindi ah. Single nga ako at hindi pa ako magpapakasal. Mukha na ba akong ikakasal? Maganda ka kasi kaya naisip kong may pumakot agad sa'yo para di ka makuha ng iba. Ikaw naman. Kaso wala. Di ako naniniwala. Nako, dapat kang maniwala. Nandito ako para kumuha ng birth certificate ng kapatid ko. Requirements kasi para sa school niya. Mabuti ka palang ate. Medyo. Ikaw ba? Anong kukunin mo? Siguro Senomar mo. Magpapakasal ka na ba? Hindi Ba't mo nasabi yan? Nako, okay. Alam ko na. Dahil gwapo ako at malamang may babaeng binakuran agad ako para hindi ako makuha ng iba. Lakas ng tama mo. Bakit mo tinanong? Tinanong mo kaya ako niyang kanina, kaya binalik ko lang sa'yo. Sa bagay. Pero yun naman talagang sadya natin dito kukuha ng certificate. Birth, marriage. Basta ako, single ako. Kinuhaan ko rin yung kapatid ko ng birth certificate. Panahin mo yun. Pareho tayo mababait na kapatid. Oo. Sana lang hindi tayo aabuti ng siyam-siyam dito. Haba na ng pila. Oo nga daming tao. Pero sigurado naman makakakuha tayo ng certificate na kukunin natin. Uy, nandito na tayo. Ay, tama naman. Pero di ko talaga ina-expect na ganito karami ang kukuha. Marami na kasi nag-asawa kaya dumami na mga tao sa Pilipinas. Bagay. Ikaw, kailan ka mag-asawa? Hala, grabe namang tanong yan. Para maganda pag-uusapan natin, para hindi tayo mabagot dito. Oo nga naman. Di ko pa alam.
Depende kung may manligaw. Sa ganda mong yan, walang nanliligaw. Ay, iibahin ko palang sagot. Depende kung gusto ko ang manliligaw sa akin. Juicy ah. Natural lang naman yan na kailangan mo rin mamili na makakasama mo sa buhay, di ba? Tama naman. Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Syempre, yung may trabaho. Basic yun. Sigurista ka rin ha? Syempre naman. Di nakakain ng pag-ibig, no? Sa bagay, pero maliban sa may trabaho, ano pa gusto mo? Yan talagang pag-uusapan natin dito. Bakit? Nailang ka ba? Siguro, okay, sige, pwede mo namang di sagutin. Ako nga pala, kakakilala lang natin pero hindi naman na tayo strangers, di ba? Kilala mo pangalan ko, kilala rin kita. Alam mo pangalan ko, alam ko rin pangalan mo. Sige na nga, sasagutin ko na. Yun naman pala eh. Sige, makikinig ako sa sagot mo. Napaka-hypocrite ako naman kung wala sa qualification ko yung may itsura, di ba? Oo, bakit ka natawa? Basic naman nga kasi talaga yun. Di ba una tayo na-attract sa physical appearance ng tao? Yes. Ayoko rin sa pangit. Hindi sa inaalala ko lang din syempre yung magiging anak ko. Alam mo na. Klase ka rin ha. Maganda ka tapos gwapo mapapangasawa mo. Siguradong gwapo at magaganda magiging anak niyo. Ay, sana. Wala lang to paano kung ako yung lalaki? May chance ba yung physical appearance ko? Na. Ikaw talaga. Syempre naman. Gwapo ka naman. Hindi nga. Oo nga. O, tingnan mo silang lahat dito. Ikaw ang pinaka may itsura, no? Naku salamat at pasok ako sa standard mo ng gwapo O bakit ka natatawa? Ano, joke lang pala na gwapo ako. Naku, gusto mo lang talaga ulitin ko sa iyo yung sinabi ko. Mr. Roy, ang gwapo niyo po at kayo ng pinakagwapo na nandito sa opisina. Pero sana makuha na natin ang birth certificates ng mga kapatid natin. Kasi ang sarap ng humiga tsaka magpahinga. Kailangan mo pa ng mas mahabang pasensya. Malayo pa tayo sa finish line. Oo nga. Hindi po mahirap kausap at pakisamahan si Roy Papadudut. Sa pag-uusap po namin na yon ay sobrang pigil po ako sa sarili ko dahil ang totoo po, kinikilig po talaga ako. Bawat salita niya ay parang musika sa aking tenga. Ang bawat ngiti niya ay sobrang nakakabighani po talaga. Kahit umabot kami ng 5 oras sa pila ay hindi ko nararamdaman ang bagot nang dahil sa kanya. Bago kami umalis sa building ng PSA ay hiningi na niya ang number ko at syempre binigay ko kaagad. Hoping talaga ako na baka siya na ang para sa akin at magkatotoo yung gusto ko na kapag magkaanak man ako ay siguradong maganda at gwapo. Nang araw na yon ay agad siyang nag-text sa akin at nangumusta kung nakauwi ako sa bahay. Sinagot ko naman yung text niya hanggang sa araw-araw na kaming nagte-text at niyaya niya ako ng isang date. Gusto niya daw ako kaya nais niyang mas makilala ako personally. Pumayag naman akong makipag-date sa kanya, Papadudut. Ilang beses kaming nagkita at naging boyfriend ko na nga po si Roy. Hanggang sa isang gabi, binigay ko na ang sarili ko sa kanya. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal sa akin at buong puso kong sinuklian yon. Pinaubaya ko sa kanya ang lahat, Papadudut. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na ako dinatna ng buwanang dalaw. Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, mahal? Parang ang serious mo. Mahal mo naman ako, di ba? Mukhang seryoso nga to. Ano ba yan? Alam mo, mahal, di mo na dapat ako tanungin ng ganyan kasi alam naman natin ang sagot. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya nga dito kita dinala sa favorite restaurant mo kasi mahal kita eh. Salamat sa pagmamahal mo Na-appreciate ko talaga lahat ng to. Pero Anong pero? kinakabahan kasi ako. Ikaw talaga, 5 months na tayong magkarelasyon, kinakabahan ka pa rin sa akin? Tsaka kilala na natin ang isa't isa, di ba? Wala na tayong tinatago mula ulo hanggang paa.
Kabisado na natin ang bawat isa. Tama ka, pero... Ano ba yung pero na yan? Sabihin mo na nga para ma-let go mo na yan, para gumaan na yung loob mo. Sige na, ano? Mukhang good news naman siguro to kasi nagmamahala naman tayo. Mahal, hindi ako manghuhula. Sabihin mo na. Naaalala mo yung 3rd monthsary natin? Yung nakalimutan natin gumamit ng proteksyon? Bale, hindi na kasi ako dinatnan. Tapos medyo masama din ang pakiramdam ko lately kaya ayun, nag-pregnancy test na ako. Eto, kita mo naman ang resulta. 2 guhit. Buntis ako, mahal. Magkakaanak na tayo. Ano? Hindi ka ba natutuwa na magiging ama ka na? Alam mo naman, di ba? Sinabi ko na to sa'yo, hindi pa pwede. Alam mo, dapat ininom mo kasi yung pills mo eh. Ayaw mo ba? Sinisisi mo na nabuntis ako? Ibig sabihin, mahal, panagutan mo naman ang anak ko. Kasi sabi mo lang kanina na mahal mo ko tapos hindi mo pala ako pananagutan. Mahal kita, pero hindi pa ako handa na magkaanak tayo. Hindi pa pwede. Eh anong gagawin ko? Nakabuo na tayo, buntis ako. Pwede naman nating ipalaglag yan. Tama, maghahanap ako ng pwede nating lapitan para makatulong sa atin. Sasamahan kita. Ano? Mahal, hindi pa natin kailangan ng bata. Kapag kasal na tayo, may sariling bahay, yung financially okay na tayong dalawa, makakagawa naman tayo ng baby anytime sa future noon. Kaya pwede nating ipalaglag yung dinadala mo ngayon. Nahihibang ka na ba? Kasalanan niya ang sinasabi mo. Hindi ako papayag na ipapalaglag ang batang to. Hindi pwede. Pero mahal, hindi pa ako handa. Eh ako ba handa? Andito na to. Oh. Hindi ko ipapalaglag ang bata. Ayoko magkasala. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ko papatayin ang sarili kong laman at dugo. Hindi pa naman yung bata, di ba? 1 buwan pa lang yan, kaya hindi pa buo yan. Diyos ko naman, hindi ako makapaniwala na ganyan ang sasabihin mo sa akin. Hindi ako makapaniwala na ganyan ang taong minahal ko. Kasi naman, Daphne, wala naman sa plano natin na magkaanak eh. Pero pwede naman nating ibahin yung plano, di ba? Ayoko pang maging ama. Wala akong planong mag-alaga ng bata. Ang sabihin mo, hindi mo ako mahal. Dahil kung mahal mo ako, tatanggapin mo to eh. Pakakasalan mo ako. Mahal kita, pero wala pa sa usapan natin ang kasal-kasal na yan. Ano pala itong ginagawa natin? Tiki man lang? Bakit ba ako nagtiwala sa'yo kung ang gusto mo lang ay panandali ang kasiyahan? Pareho tayo naging masaya nung ginawa natin yun. Pwede pa naman tayo magpakasaya sa bawat isa eh. Alisin lang natin yung nasa tiyan mo. Promise, mag-iingat na talaga ako. Hindi na tayo makakabuo. Anong klaseng pag-iisip yung meron ka? Hindi ako nakikipagrelasyon para lang sa ganyan. Ginagawa natin yun dahil mahal natin ang isa't isa. Ano ba? Wala akong pakialam. Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba talaga ako o gusto mo lang akong gamitin? Mahal kita. Kung mahal mo ako, pakasalan mo Hindi ako. pwede. Bakit? Basta hindi pwede. Tapos ang usapan. Papadudot, buo na talaga ang desisyon ni Roy na hindi niya papanagutan ang dinadala ko dahil ayaw niyang masira ang plano niya sa buhay. Dahil sa hindi na kami magkasundo ay tuluyang kaming nagkahiwalay, Papadudot. Itinuloy ko ang pagbubuntis ko dahil mahal ko ang magiging anak ko. Wala siyang kasalanan at gusto kong ibigay sa kanya ang karapatan nitong mabuhay sa mundo. Pero takot ako na sabihin ko ang totoo sa mga magulang ko. Maaring nasa tamang edad na ako, may trabaho pero takot pa rin ako sa mga magulang ko. Takot akong sabihan nila na bakit ako nagpakatanga sa isang lalaki. Na bakit hindi ako nag-ingat. Ang tanging nakakaalam na mga oras na yon ay ang kapatid kong kasama ko sa inuupahan namin. Walang araw na hindi ako umiiyak. Hindi naman ako nagsisisi na nabuo ang bata pero nagsisisi ako dahil ang ama niya ay ayaw siyang tanggapin. Sa takot ko sa mga magulang ko ay nagpa-relocate ako sa malayong probinsya sa norte. Kahit mas mababa ang sahod doon, ng pagiging call center ay pinatos ko para lamang maitago sa pamilya ko ang lahat. Ni hindi na nila alam na may boyfriend na ako noon. Ang diskarte na lang namin ang kapatid ko na gusto kong pumunta ron dahil na burn out na ako sa trabaho.
Kaya ako lumipat ay para naman mas maiba ang nakikita kong environment. Papa Dudut, takot ako. Takot kasi ako na kung lalaki na ang tiyan ko at biglang bumisita ang mga magulang ko ay magkakagulatan na. Matatanda na rin si nanay at tatay at ayaw kong dahil sa malalaman nila ay may mangyari pang masama sa kanila. Kaya naman tinuloy ko ang paglipat para makaiwas at makapag-isip na rin ng tama at paghandaan ang pagdating ng anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang lumipat ako, Papa Dudut, ay nagpapadala pa rin ako ng pera sa kapatid ko para sa renta niya at para sa pagkain. Pero walang araw na hindi ako umiiyak. Bakit ko pa ina-isolate ang sarili ko? Bakit ko pa kailangang gawin ito? Maraming katanungan ang tumatakbo sa isipan ko na hindi ko alam ang kasagutan. Ang alam ko lang ay kailangan kong maipanganak ang anak ko at gusto kong maging malusog siya. Simula nang maghiwalay kami ni Roy ay hindi na talaga siya nagparamdam. Hindi ko alam kung nasaan siya at hindi man lang nangumusta kung hindi pa ako nahihirapan sa pagbubuntis ko sa anak namin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay sobrang nahihirapan po ako. Wala akong katuwang, wala akong pamilya at nag-iisa lamang ako. Kaya noong papalapit na ang kabuwanan ko ay mas lalo akong nakaramdam ng takot. Paano kung hindi maging maayos ang panganganak ko? Ano ang gagawin ko kung wala akong pamilya o kaibigan man lang sa tabi ko na tutulong sa akin? Kaya naman naisipan kong lakasan ang sarili ko at umuwi sa Cavite. Ayaw kong mag-isa lamang ako sa oras na ipapanganak ko na ang aking supling. Nay! Nay! Sandali! Papunta na! Daphne? Nay! Anong nangyari? Nay! Nay, huwag po kayong magagalit, ha? Bakit ba? Ano bang nangyari, anak? Kasi, Nay, Ano nga? buntis po ako! Sorry, Nay. Diyos, Sorry. halika nga bata ka. Pumasok ka. Ikaw ba nagbitbit ng mga gamit mo? Naku, bakit hindi mo kasama ang kapatid mo? Ano bang nangyari? Daphne, sino ang ama ng dinadala mo, ha? Nasaan siya? Hindi mo man lang sinabi sa amin na buntis ka. Kahit yung kapatid mo, wala ring sinabi. Nay, I'm sorry po talaga. Pero wala pong ama ang anak ko. Ano? Ibig sabihin, Daphne naman. Bakit naman ganito? Nagkamali po ako, Nay. Maling-mali po. Pero ayoko po may magawa pa akong mali. Ayoko po ipalaglag yung bata. Gusto ko po siyang mabuhay, Nay. Mahabaging Diyos. Ay, talagang mali kung ipinalaglag mo yan. Ay, nakong bata ka. Sandali. Nakakapagpa-check up ka naman ba? Opo. Mabuti naman. Ay, naku anak, bakit naman ganito? Ginulat mo ako. Nay, handa naman po ako sa anumang galit niyo. Kahit sumbatan niyo po ako, tatanggapin ko po yun kasi nagkamali naman po talaga ako. Eh ano bang silbi ng panunumbat ko? Naging mabait kang anak, Daphne. Hindi mo kami binigyan ng sakit ng ulo ng tatay mo. Pero ito... Hindi ka ba talaga pakakasalan ng ama ng batang yan? Hindi po. Nawala na lang siya na parang bula matapos niyang malaman na nagdadalang tao ako. Napaka-irresponsableng lalaki yan. Saan mo ba nakilala yon, ha? Hindi mo man lang inalam ang pagkatao ng lalaking yon. Mabait naman po siya sa akin, Nay.
Akala ko po kasi maayos siyang tao. Naging okay naman po yung relasyon namin eh. Pero nang malamang buntis ka, hiniwalayan ka. Napakasama ng lalaking yon. Sorry, Nay. Sorry po. Ay naku, huwag ka nang mag-sorry. Hindi mo kasalanan na may taong mapagsamantala. Si tatay kaya, matatanggap kaya niya to? Siguro, magagalit yun sa umpisa. Pero mahal ka ng tatay mo. Matatanggap niya rin yan. Natatakot po ako, Nay. Ang importante ngayon, nandito ka. May kasama ka. Hindi po kayo galit sa akin. Ay, hindi ko alam, Daphne. Ang sa akin lang, anak kita. Hindi kita pwedeng pabayaan at apo ko ang batang yan. Kung mas ginamit ko lang sana yung utak ko, hindi sana nangyari sa akin to. Ay, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mabuti sa isang buntis ang umiiyak. Tumahan ka na. Ako nang bahala mamaya sa tatay mo pag uwi niya. Sigurado po ako pagchichismisan tayo ng mga kapitbahay natin. Huwag mo nang alalahanin ang mga yon. Wala naman silang ambag. Hindi nila alam ang nangyari. Tsaka, sino ba sila para husgahan ka? Nandito lang ako, anak. Ang mahalaga sa ngayon, ligtas ka dito. At sana maging maayos ang panganganak mo. Papa Dudut, hindi madali kay tatay noong nalaman niya na buntis ako. Pero tulad ni nanay ay inunawa niya ako, Papa Dudut. Kalaunan ay pareho silang dalawa na naging excited na sa unang apo nila. Nakikipag-away pa sila sa mga marites na sinasabing disgrasyada daw ako. Hanggang sa dumating ang araw na pinanganak ko ang munting anghel ko. Sa unang rinig ko ng pag-iyak niya ay parang lalabay sa tenga ko. Ang sarap pala sa feeling na marinig ang boses ng anak mo na nagbibigay ako ng buhay. Nang makita ko, Papa Dudut, ang mukha niya ay sobrang tuwa ko. Tama lang ang desisyon ko na hindi ko siya pinalaglag. Tama ang desisyon kong harapin itong pagsubok na ito. Pinalaki ko ang anak ko ng mag-isa pero syempre nandyan naman ang lolo at lola niya. Bumalik ako sa Quezon City kasama ang anak ko at naging porsigido ako sa trabaho dahil sa anak ko. Kahit walang amang nakalagay sa birth certificate niya, nagiging ama at ina ko para sa kanya. Pinangako kong mamahalin at aalagaan ko siya. At kahit iniwanan kami ng ama niya, ay kaya ko siyang buhayin. Hanggang isang araw, bumisita si nanay sa QC. Namasyal kami sa isang mall at laking gulat ko, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon matapos ang huli naming pag-uusap, ay nakita ko si Roy. Oh, ano ba yon? Si Roy po. Ano? Ang lintik na lalaki na yon? Nakita ko po siya. Ayun po, nakatayo doon. Sino dyan? Yung naka-green po na t-shirt. Ang hayop na yon. Teka, sandali ha? Nay! Anong gagawin niyo? Ano pa? Di susugurin ko ang lalaking yon? Nay, wag na po. He! Manood ka na lang dyan. Hoy, lalaki! Nay! Daphne? Kulang niya akong lalaki ka? Hindi ka pa ba kinarma sa ginawa mo? Sandali! Hindi ka pa mangungumusta sa babaeng kinakasan mo? Sa babaeng niloko mo? Huwag tayo dito mag-usap. Ay, bakit hindi pwede? Hoy, kahit saan ko gusto, wala ka magagawa. Ang sama-sama mong tao ka. Nakakaya po dito. Ay, naku, mahiya ka pa pala. Matapos mong buntisin ang anak ko, iwanan siya, tapos ngayon may pahiya-hiya ka pang nalalaman dyan. Ay! Roy, saan mo ba gusto mag-usap? Pagbibigyan kita. Hoy, Daphne! Sa parking lot, walang tao doon. Okay, doon tayo mag-usap. Ay, hindi! Gusto ko dito! Nay, tara na. Ayoko sabi! Nay! Ngayon nandito na tayo.
Ilang taon kong tiniis ang lahat. Alam mo bang sobrang nagsisi ako dahil napaikot mo ko? Kalimutan na natin Anong yun. kalimutan? Kalimutan ang mga ginawa mo sa akin at sa anak ko? Ibang klase ka ring lalaki ka? Gagawin mo pang mamamatay taong anak ko noon sa plano mo? Hayop ka! Buti talaga hindi ako sumunod sa gusto mo eh. Kahit walang ama sa birth certificate ang anak ko, hindi kawalan. Pasensya na talaga. Hindi kasi talaga kita pwedeng panagutan nun. At kahit ngayon, At bakit? Dahil gusto mo maging single forever at anak ka ng mga babaeng gusto mong lokohin? hindi po. Daphne, sorry talaga. Alam mo, nakukonsensya talaga ako sa ginawa ko pero hindi talaga tayo pwede. Tama na ngayong hindi tayo pwede. Mas lalo mo nang pinamumukha na nagpakatanga ako sa'yo. Sa totoo lang, minahal kita. Alam mo yan. Pangklase? Mahal. Mahal tapos hindi pananagutan? Ano yon? Nagsinungaling ako sa'yo, Daphne. Ano? Mahal mo ko pero nagsinungaling ka. Alin ba doon ang totoo? Dapat hindi na natin to kinausap eh. Dapat sinapak na lang natin. Sobrang makasarili ako. Nung araw na nagkakilala tayo, nabighani talaga ako sa'yo. Totoo yun. Kaya napilitan ako magsinungaling sa'yo. Ano? Ang totoo, sa Inumar ang kinuha ko kasi magpapakasal na kami ng asawa ko nun. Ba't walang iya talaga to, ano? Ibig sabihin sa simula pa lang niloko mo na ako? Mangloloko ka? Kaya pala ayaw mo akong mabuntis. Kasi may sabit ka na pala. Napakasama mong tao. Napakasama mo. May taong katulad mo. Sinaktan mo ng hustong anak kong hayop ka. Ha? Ayan! Sige! Sorry, patawarin mo ako! Pwede bang kapag makita mo ko, wag mo na akong lapitan? Ayoko malaman ng asawa ko to, ayoko masira ang pagsasama namin. Napaka makasarili mong tao. Gusto mo makuha ang anak ko. Gusto mo pang ipalaglag ang apo ko. Tapos ngayon, ayaw mong masira ang buhay mo? Huh? Demonyo ka ba? Ayun na nga, Nay. Wala naman dapat pag-usapan pa eh. Ang mga taong katulad niya hindi binibigyan ng oras. Tama! Ang dapat sa kanya, ito! Karmahin ka sana sa lahat ng kasamaang ginawa mo! Halika na, Daphne! Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko noong araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko po inakalang naging kabit ako ng walang kaalam-alam dahil ikinasal pala siya noong nagkarelasyon kami. Kaya pala hindi niya ako pinakilala man lamang sa mga magulang niya at hindi ko napuntahan ang bahay nila. Parati lamang kaming nagkikita sa piling lugar dahil may tinatago pala siya sa akin, may asawa na pala siya. Matapos ang pag-walkout namin ni Nanay sa harapan ni Roy dahil ayaw na ni Nanay na mas ma-humiliate pa kami sa kalokohang ginawa niya, ay dumiretso na kami sa bahay. Buti na lamang at mas pinairal ni Nanay ang utak niya at hindi ang kanyang emosyon. Natakot ako na baka atakihin sa high blood si Nanay dahil nakaka-high blood naman talaga ang mga pangyayari at ang makitang pagmubuka ni Roy. Ewan ko ba at hindi ko mapigilang umiyak noon. Dahil nga hindi ko matanggap na naloko ako ng lalaking may sabit na. Kaya naman pinayuhan ako ng nanay ko na huwag nang iyakan. Ang importante ay nakawala ako sa lalaking hindi dapat bigyan ng pansin. Ang importante ay ang anak ko at ang future niya. Kahit ganun pa man ang nangyari, Papa Dudut. Hindi ko naman po pinagsisihan na naipanganak ko ang isang anghel sa buhay ko. Maligaya ako bawat araw, lalo na kapag tinatawag niya akong mama at nilalambing. Pinaparamdam niya sa akin na sapat na ako para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit ayokong isipin ang naging ugnayan namin ni Roy noon, parating nagpa-flashback sa utak ko ang mga alaala ng kanyang panloloko. Simula pa lamang noong nagkakilala kami. Ang usapan pala naming yon ay puno ng kasinungalingan. May plano pala talaga siya na akitin at bilugin ang ulo ko para makuha niya ang kanyang gusto. Sadyang huli na ako nang kumala sa relasyon dahil nga sa nabuntis na ako, Papa Dudut. Siguro kung hindi ako nabuntis baka hanggang ngayon ay napaikot niya pa rin ako at patuloy niya akong ginagamit sa pansarili niyang kapakanan. Napaka makasarili niyang tao, Papa Dudut.
Mabuti na lamang at nandyan ang mga magulang ko na walang sawang sumusuporta sa akin. At ina-assure nila ako na wala akong naging kasalanan at biktima lamang din ako. Dahil kung alam ko naman ang katotohanan ay tiyak na hindi ko talaga pinatulan si Roy kahit lumuhod siya sa harapan ko para manligaw. Alam nyo kasi, Papa Dudut, may detalye doon sa paghaharap namin ni Roy kasama ang nanay ko na hindi ko alam. Nalaman ko na lamang na nandun pala ang asawa niya at nakita at narinig niya ang pinag-usapan namin. Yun ang sinabi ni Roy sa akin. Paano ko nalaman? Dahil isang araw ay nagulat na lamang ako at natunto ni Roy kung saan ako nagtatrabaho, Papa Dudut. Daphne, kausapin mo ako. Anong ginagawa mo dito? Wala na tayong pag-uusapan pa. Umalis ka sa harapan ko! Ano ba? Daphne, please naman. Kailangan kong tulong mo. Ano? Tulong? Teka, nabibingi yata ako. Tulungan mo naman ako. May malaki kasi akong problema eh. Ikaw lang makakatulong sa akin. Kinugood time mo ba ako? Wala akong panahon makipaglaro. Kaya pwede ba? Bitawan mo ako. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sandali lang, please. Ano ba talagang kailangan mo? Ha? Ayoko na ng gulo. Gusto kong kalimutan kung sino ka at kung ano ka sa buhay ko. Kaya umalis ka na. Yung asawa ko. Anong asawa mo? Wala akong pakialam sa'yo at sa asawa mo. Daphne, nung nakita niyo ako. Nung nag-uusap tayo sa parking lot kasamang nanay mo, nakita tayo ng asawa ko. Narinig niyo yung usapan natin, nalaman niyo yung totoo. Nalaman niyang naging kabit mo ko. Eh ano naman ngayon? Bakit mo to pinapaalam sa akin, ha? Kasi kailangan ko nga ng tulong mo. Niwalayan ako ng asawa ko. Eh ano? Hindi ko maintindihan at ayaw kong intindihin yung problema mo. Ano naman ngayon kung hiwalay na kayo? Anong tulong yung sinasabi mo? Kausapin mo naman yung asawa ko. Sabihin mo sa kanya na ikaw may gusto kaya nangyari yung sa atin nun. Ano? Daphne, sige na, tulungan mo lang ako. Ngayon lang. Ayokong tuluyang hiwalayan ako ng asawa ko. Nahihibang ka ba? Gusto mong kausapin ko siya at sabihin nilandi kita para patulan mo ko nun? Wow! Lakas ng tama mo, ha? Daphne, please. Etong pwede kong mabigay sa'yo. Tigilan mo ko, Roy! Hindi ko gagawin ang kalokohang to. Daphne, nagmamakaawa ako sa'yo. Kumbinsi mo ang asawa ko na makipagbalikan sa akin. Kahit ilang sampal tatanggapin ko, tulungan mo lang ako. Sige na. Hindi! Binaboy mo na nga ang pagkatao ko, Roy. Bababuyin mo na naman. Ganyan na ba talaga ako kaliit sa tingin mo para gawin to, ha? May natitira pa akong dignidad. May natitira pa. Kaya tigilan mo na ako, pwede? Wala kang mapapala sa akin. Daphne naman. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Sabi ng kailangan kong tulong mo. Hindi ko kaya mawala ang asawa ko. Napakawalang hiya mo na nga. Gagawin mo pa akong tanga? Para ano, ha? Para magmukha kang mabait. Para magmukha kang mabuting asawa at nagkamali lang dahil may malanding babaeng umakit sa'yo. Kakaiba rin ang gusto mong kwento, ha? Daphne, oh, eto. Kung kailangan kong lumuhod, gagawin ko. Tigilan mo nga ako sa paluhod at pagmamakaawa mo sa akin. Kahit buong araw at gabi ka pang lumuhod dyan, hindi ko gagawin ang gusto mo. Hindi ako haliparot, alam mo yan. Nagmahal ako noon. Nagtiwala. Umasa na yung lalaking binigyan ako ng pag-ibig, seseryosohin at mamahalin ako ng totoo, pero hindi pala. Ang lalaking minahal ko, isa palang demonyo. Daphne, patawarin mo na ako. Ilang beses akong nagmakaawa nun sa'yo na huwag akong hiwalayan, di ba? Dahil nagdadalang tao ako. Ano, pinakinggan mo ba ako? Hindi. At ngayon, gusto mo magsinungaling ako sa asawa mo na ako ang may kasalanan na lahat? Hayop ka! Wala kang kwentang tao! Daphne naman! Manigas ka dyan! Sobrang nag-init talaga ang buo kong katawan sa gustong mangyari ni Roy, Papa Dudut. Niloko na nga ako, gusto pa niyang maging kasabwat ako sa panlulokong gagawin niya. Sino bang matinong babae ang papayag sa ganon? At saka hindi ako cheap na babae na pwede niyang gamitin.
Pagkatapos ng tagpong yon ay hindi ko na alam kung anong nangyari kay Roy. At siguro tuluyan na siyang hiniwalayan ng kanyang asawa. Deserved naman niya kasi wala siyang kwentang lalaki. And after 2 years ay may nakilala naman akong lalaki. At dahil nga sa karanasan ko kay Roy ay siniguro kong single ito at makikita sa Senomar o Certificate of No Marriage na hindi pa siya kasal. Mabait at hindi sinungaling ang naging boyfriend ko, Papa Dudut. At tanggap niyang nakaraan ko at ang anak ko. Sobrang maunawain at mapagmahal. At dahil swak naman kaming pareho, naisipan namin ang magpakasal. Pareho kaming kumuha ng Senomar dahil requirement ito para kami ay ikasal, Papa Dudut. Evan, dumating na yung Senomar natin. Bubuksan ko na ba tong 2 envelope? Sabay ba talaga? Sabay tayong kumuha eh. Sige, buksan mo na para malaman mo single na single ako at ready na pakasalan ka. Sige, ikaw ang magbubukas ng sa akin at ako naman ng sayo. Game? Game! Teka, babasahin ko na. Ayan! Single! Single nga, sabi ko sa'yo eh. O ano, pwede na tayo ikasal. Wala tayong sabit pareho. Han! Oh, bakit ka umiyak? Hindi ko mapigilan. Natutuwa lang ako kasi matutuloy na yung kasal natin. Ako rin, sobrang saya ko na ikaw magiging asawa ko. Evan and Daphne Nuptial. Malapit na malapit na. Parang showing soon lang na plug O bakit? Artistahin naman tayo ah. Alam mo Han, naisip ko, total magiging mag-asawa na tayo. Magiging isang pamilya na tayo. Gusto ko nang ituloy yung sinabi ko nun sa'yo. Yung bala kong i-adapt yung anak mo. Gusto ko magamit niya ang apelyido ko na ako ang legal na ama niya sa mata ng batas. Talaga ba? Oo naman. Kaya sana pumayag ka na. Sorry, Han. Oh, kaya mo pa rin? Hindi. Gusto ko. Doon kasi, hindi ako sure sa idea mo na ganito. Kasi nga, ayoko mag-expect na magiging happy ending tayo. Pero napatunayan ko na totoo ka. Na mahal mo nga ako. At wala kang ibang babae sa buhay mo kundi ako. Alam mo Han, walang araw na hindi ako naging totoo sa'yo. Ayoko rin yung sinungaling na tao eh. Basta ngayon, ang importante malapit na yung kasal natin. At gusto ko na ibigay ko rin sa anak mo yung apelyido ko. Kasi hindi lang ikaw ang mahal ko, pati na rin ang anak mo. Ang lahat sa'yo. Han. Deserve mo at ng anak natin na maging masaya tayo bilang isang pamilya, ha? Kaya please, pumayag ka na. Oo naman. Gusto kong dalhin namin ng anak ko ang apelyido ng isang lalaking sobrang bait. Salamat, Hana. Ikaw kasi, mabait ako kasi mabait ka rin. Tsaka, may isa pa pala akong request. Ano yun? Gusto ko, gawa agad tayo ng kapatid niya para 2 na agad yung anak natin. Oo ba? Oh, yun naman pala eh. Ready na ako dyan. Yan. Happy family tayo niyan. Magkakaroon na tayo ng marriage certificate. At sayong-sayo na ako. Ang swerte ko sa'yo. Ako ang swerte sa'yo. Mahal na mahal kita, Han. Mahal na mahal na mahal din kitahan. Ikinasal kaming dalawa ni Evan Papadudut. At on the process na ang adoption ng anak ko para maging legal father niya si Evan. Sobrang saya ko po dahil hindi ko lubos akalain na ibibigay sa akin ng Diyos ang isang lalaking kabaligtaran ni Roy. Naging maayos po ang pagsasama naming dalawa ng asawa ko at ng anak ko. At ngayon po ay 5 buwan na akong buntis.
Natupad po agad ang gusto ng asawa ko na susundan namin ng bunso. Wala akong naging problema sa asawa ko at ang pinagpapasalamat ko ay araw-araw na nagiging biyaya ang pagsasama namin. Sa ngayon ay wala akong balita tungkol kay Roy at wala akong balak na makibalita pa kung ano ang nangyari sa buhay niya. Wala na akong pakialam sa buhay niya. Ang sa akin ay gusto kong mapanatiling masaya at malusog ang aking pamilya. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Daphne. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling maging magulang lalo na kung nagkahiwalay na kayong mag-asawa. Hindi mo alam kung paano ninyo maitatawid ang responsibilidad sa inyong mga anak dahil hindi na kayo magkasama sa iisang bubong. Ikaw, kabarangay, bilang isang single parent, kaya mo bang kayaning mag-isa kahit na hindi mo na siya kasama? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Audrey, 35 years old. Nagkaroon ako ng partner for 15 years. Si Phil, kaedad ko lang din siya. Nabiyayaan kami ng isang anak mula noong nagkaroon kami ng anak ay naisip naming magpakasal na. Kaya lang, napansin namin, Papa Dudut, na lagi kaming humahanap ng dahilan para huwag planuhin lagi ang kasal namin. Hindi namin alam kung ano ba ang problema kasi ang tagal na rin naman naming magkarelasyon. Kasal na lang talaga ang magbibigay ng formality sa lahat. Pero ang palaging pag-iwas namin sa pagpaplano sa kasal namin ay siyang magbubukas ng aming mga mata sa katotohanan. Isang araw, nag-usap kami biglaan. Ayaw na naming ituloy pa ang relasyon namin. Nag-agree kaming pareho na sapat na ang 15 years na relasyon namin. Walang samaan ng loob. Maginhawa naming tinanggap na hindi na namin pwedeng ipagpatuloy pa ang relasyon namin. Ang nagulat nga ay yung mga kamag-anak at kaibigan namin at nakita kasi nila na halos wala kaming pagtatalong dalawa. Almost perfect na nga raw ang relasyon namin. Walang gulo o kahit na anong issue. Hindi naman namin may paliwanag sa kanila ang nararamdaman lang namin na ayaw na namin sa isa't isa. Alam naming dedepensahan nila yon at sasabihin pwede pang maremedyohan. Pero kasi alam namin dalawa ni Phil na tapos na talaga ang lahat sa amin. At kailangan na lang naming maging magulang sa 6-month-old baby na si Luna. Sa kanya na namin ibubuhos lahat ng pagmamahal na meron kami sa puso namin. Kaya naman kahit mahirap na hiwalay na kami at hindi kami magkasama sa iisang bahay ni Phil, sinigurado naming maibibigay namin lahat ng needs ni Luna sa pamamagitan ng co-parenting, Papa Dudut. Kakayanin ba natin? Oo naman. Tayo pa ba? Paano kung magaya tayo sa ibang magulang na hindi magkasundo sa pag-aasikaso sa anak? Hindi mangyayari sa atin yun. Magtiwala ka sa atin. Ngayon mo lang sinasabi yan kasi nagsisimula pa lang tayo. Hindi mo pa alam kung ano yung pagdadaanan natin. Pagdaanan lang natin kung ano man yung kailangang pagdaanan. Ang importante, lalaban tayo. Pasensya na, overthinker lang talaga ang ex mo. Sorry ka napunta ka sa magaling mga assure na ex. Natatawa lang ako. Grabing magbiro ang tadhana Bakit naman? Kasi, ang tagal na nating magkarelasyon. 15 years yun.
Tapos nakailang beses din tayo mag-try na magkaroon ng anak noon. Laging palyado. Tapos kung kailan naman tayo binigyan ng anak, saka naman tayo nagkahiwalay. May aaminin ako sa'yo. Ano yun? Huwag na pala. Ako naman pinag-overthink mo. Sorry na. Muntik ko nang ipalaglag si Baby Luna nung nalaman kong nakabuo na tayo. Ano? Kasi naman, pasira na yung relasyon natin noon. Ang gulo na. Kahit hindi natin aminin, ramdam ko nun yung distansya sa pagitan natin. Kaya parang ang hirap ng kalagayan ko. Nag-overthink ako. Ako rin may aaminin. Ano ba to? Para naman tayong nag-open forum. Ang usapan lang naman dapat ngayon kung paano ang co-parenting natin. Mas maganda maging open na tayo sa nakaraan natin. Para alam na natin kung paano natin pakikisama ng isa't isa sa mga susunod na araw. Ano ba nga aminin mo? 1 buwan bago natin malaman na buntis ka, doon ko naramdaman na ayoko na sa relasyon natin. Bakit naman naisip mo pa rin na magpakasal tayo? Kasi magkakaanak na tayo nun. Yun naman ang dapat gawin sa sitwasyon natin noon, hindi ba? Pero ikaw naman tong panayang iwas sa usapang kasal after. Nahalata mo pala. Kaya ba ikaw na rin yung kusa nagsabi sa akin na huwag tayo magpakasal? Oo, kasi kilala na kita. 15 years ba naman tayo magkasama sa iisang bubong? Ayoko namang ipilit ang sarili ko kung hindi mo na ako gusto. Pero kung hindi mo naramdaman na umaayaw na ako, gusto mo pa rin bang makasal tayo? Bakit tumatawa ka lang dyan? Kasi naisip ko, wala na rin pala namang point na pag-usapan pa ang past. Baka kung ano pang masabi natin at magkasakitan pa tayo, di ba? Sabagay. Sige, wag na lang natin pag-usapan. Tapos na rin naman yon. Ang mahalaga, andito tayo para sa anak natin. Kaya mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, wala nang dapat pag-usapan kundi ang co-parenting sa anak natin, ha? Opo, boss. Masusunod yan. Ay, teka, maghahanda lang ako ng merienda natin. Baka abutin tayo hanggang mamaya sa pag-uusap para sa anak natin Mukhang magiging madugong usapan natin tungkol sa anak natin At least hindi madugong usapan sa past. Kung ang ibang babae ay mahilig ungkatin ang past, ako naman ay hindi. Ayoko na. Sa totoo lang ay ganon ako noon at gusto kong pag-usapan namin ni Phil lagi ang nakaraan. Ayoko may gusot pa kami sa past para naman maging smooth lang ang present namin. Pero nung mga oras na yon na pinag-usapan namin ang past ay bigla akong nakaramdam ng pagkailang. Hindi po ako komportable na ungkatin ang totoong nararamdaman namin noon bago kami magkahiwalay. Mabuti na lang at pumayag si Phil na itikom ang bibig para hindi na namin i-discuss ang naging feelings namin noon. Kaya naman ang mga oras na yon ay wala kaming ibang ginawa kundi ang ayusin ang co-parenting namin sa anak namin na si Luna. Naging maayos naman ang usapan. Naging civil kami sa isa't isa at feeling ko mas lumalim ang friendship namin. Ang anak naming si Luna siyempre sa poder ko. Dadalaw si Phil 4 na beses sa isang linggo kapag hindi siya busy. Tuloy ang sustento niya sa aming mag-ina. Humingi lang ako ng sapat sa kanya dahil alam kong kailangan din niyang magbayad ng bills sa bagong titirhan niya. Pinaubaya na niya sa akin ang maliit na bahay na binili namin noong nagsasama pa lamang kami. Para na lang din sa anak naming si Luna. Napakabuti ni Phil habang tumatagal ang co-parenting namin ay nagugustuhan na namin yon. At naisip naming pareho na parang mas okay talaga na nagkahiwalay na lamang kami dahil mas naging patas kami sa usapan at mas panatag. Bukod pa roon ay gumanda ang relasyon namin bilang magkaibigan. Yun naman ang hindi namin pwedeng tanggalin sa aming dalawa. Ang maging magkaibigan. Pero kung tanggap na namin ang sitwasyon namin na ganon, meron pa rin mga tao na hindi pabor sa setup namin. Yon ay ang mga mahal namin sa buhay na gusto kaming magkabalikang dalawa, Papa Dudut.
Sorry kung nalate ako ng dating ha. Hindi ko inasahan na magdadagdag pa yung boss namin ng trabaho eh. Okay lang yun. Sabi ko naman sa'yo, okay lang kung hindi ka muna makadalaw ngayon eh. Bawing-bawi ka naman ng mga nakaraan. Hindi pwede. Napag-usapan na natin to. Pagdalaw na nga lang ang gagawin ko, hindi ko pa magawa. Ayos nga lang. Baka naman maumay na ang anak mo sa'yo sa kakadalaw. Ayoko no. Mabuti ngayon pa lang eh, mamemorize na yung mukha ko. Saka palagi ko namimiss ang anak natin. Kahit hindi ko schedule ang pagdalaw sa kanya, namimiss ko siya. Ganito pala feeling ng isang magulang no? Ako nga rin eh. Partida ha, magkasama na kami sa bahay buong araw. Pero kapag lalabas ako at ipababantay ko kay mama si Luna, naku, hindi ako mapakali. Gusto ko nang umuwi kagad para makasama ang anak natin. Kamusta pala mama mo? Ang tagal ko nang hindi sila nakikita ng papa mo ha. Pakisabi, nabanggit ko sila sa'yo ha. Baka mamaya magtampo na sila sa akin. Ay nako, mas mabuting wag muna kita banggitin sa kanila. Oh, bakit naman? Eh kasi kukulitin lang nila ako. Kukulitin? Ano, makipagbalikan sa'yo. Ah, kuha ko na. Ganyan din si nanay at tatay sa akin. Bakit daw hindi na lang natin ayusin ang relasyon natin? At kapag sinabi nating maayos naman tayo sa isa't isa, mas lalo nila tayong ipupush na magkabalikan. Kasi nga okay naman daw tayo. Eh bakit hindi na lang daw tayo magsama ulit? Hindi naman daw pala tayo magkagalit tulad ng iba. Alam mo ba, rinding-rindi na ako sa kanila sa tuwing kinukumusta kanila ha. Lalo na si mama. Lagi nagpaparinig na mahirap maging single mom. Na kesyo kailangan ko pa rin daw ng kasama dito sa bahay sa pag-asikaso kay Luna. At kung ano-ano pa. Ang sabi naman ni tatay, maganda magsama pa rin tayo kasi raw kailangan ko raw bantayan kayo ni Luna bilang haligi ng tahanan. Parehas din sa sinabi ni Papa sa akin. Nagkakampihan na silang lahat. Pati nga sina ate. Sinusulsulan pa si nanay at tatay na i-push na ayusin na tong relasyon natin. Sayang naman daw yung 15 years. Kawawa raw si Luna. Sabi ko, paano magiging kawawa? Busog nga siya sa pagmamahal at atensyon natin. Sinabi ko na rin yan. At saka sabi ko, kahit hindi naman tayo magkasama sa iisang bahay, na ibibigay pa rin natin lahat ng kailangan ni Luna. Kaso, ayaw pa rin nilang magpatalo, no? Sasabihin nila na... Sasabihin nila na kesyo mas maganda pa rin kung magkasamang dalawa. Ay nako, yan mismo ang linya ni na mama. Paulit-ulit. Sabi ko nga, i-record na lang nila para hindi na sila mapagod kakapangaral. Sa susunod talaga, ako na magre-record ng mga advice nila para ipe-play ko na lang kapag naisip nilang makialam ulit. Order tayo ng recorder online. Sana matanggap na nila yung bagong setup natin, no? Oo nga eh. Tayo nakamove on na, sila ayaw pa rin talaga. Hindi ko rin naman sila kasi masisisi. Nasanay sila na magkasama tayo, tsaka walang broken family sa angkan namin eh. Ako lang yata ang nagpasimula. Hindi naman tayo broken family ah. Walang broken sa sitwasyon natin. Kasi maayos naman tayo at tulad ng lagi ko sinasabi, na ibibigay naman natin lahat ng kailangan ni Luna. Sana yun ang maisip nila. Hindi naman kasi sila nakikinig sa paliwanag natin eh. Puro na lang yung iniisip nila ang gusto nilang maintindihan natin. Hayaan mo sa susunod na gaganyan sila sa akin, lalaban na talaga ako. Siguro kailangan ko na rin maging matapang sa paghindi sa kanila. Para hindi na sila umulit na mamilit. Sasabihin ko sa kanila ng paulit-ulit na hindi na kita mahal. Ako rin! Papadudot, nagsinungaling ako kay Phil. Mahal ko pa rin siya. Walang nagbago. Andun pa rin ang feelings ko para sa kanya, kaya lang syempre ay hindi ko naman yon pwedeng aminin. Ayaw ko namang magbukhang kawawa dahil obviously ay hindi na niya ako mahal. Paulit-ulit na lang niyang sinasabi sa akin yon. Alam kong hindi naman niya intensyon na saktan ako sa mga salitang yon. Dahil akala niya ay hindi ko na rin siya mahal, pero ang sakit pa rin pala kapag narinig ko yon sa kanya. Nagagawa ko na lang na magpanggap, papadudot, para naman isave ang pride ko. Pero habang tumatagal, ang hirap na ring itago. Pero wala akong ibang choice kundi ang ipakita sa kanya na parehas lamang kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Baka kasi kapag nalaman niyang may feelings pa rin ako sa kanya, mailang na siya sa akin.
baka hindi na mag-work out ang co-parenting namin. Siyempre ayokong mangyari yon. Damay kasi ang anak naming si Luna pag ganoon ang nangyari. Bilang isang ina ay wala akong ibang dapat na i-prioritize kundi ang kapakanan ng anak ko. Kahit sabihin pang binaon ko na ang sarili kong nararamdaman. Nanay na ako, una na palagi sa listahan ang anak ko. Kahit masakit, alam kong masasanay din ako. Siguro nga papadudot ay kailangan ko lang ng oras para maka-move on para kay Phil. Pero paano nga ba ako mag-move on, mga kapuso? Sa kanya, palagi ko siyang nakikita. Minsan gusto ko nang bawasan ang oras ng pagdalaw niya, papadudot. Pero ang ending, ako itong palaging nahihirapan dahil hindi naman nababawasan ang feelings ko para sa kanya. Minsan nga mas nadadagdagan pa kasi naman mas nakikita ko kung gaano siya kabuting ama para sa aming anak, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy ng co-parenting namin ni Phil ay naging smooth naman ang lahat. Kung meron mang gusot ay mabilis lang na naaayos. Mas naging mabait din siya sa akin lahat ng i-request ko. Kahit pang personal ko ay ibinibigay niya. Ginagawa niya lagi ng paraan kahit na mahirap. Kaya naman parang nahirapan ako na maka-move on sa kanya. Gustuhin ko mang pigilan siya sa mga efforts niya pero nananabik ako sa tuwing pinapakitaan niya ako ng maganda. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya at iniisip ko na lamang nalilipas din ang nararamdaman ko. Masyado pa namang maaga para magmadali na mawala na lahat ng feelings ko sa kanya. 15 years kaming nagsama, hindi ba? Maintindihan naman ninyo kung hindi ko pa siya kayang bitawan. Saka ang importante ay hindi naman ako gumagawa ng dahilan para makipagbalikan sa kanya, papadudot. Tinanggap ko na. Kahit mahirap, kahit may feelings pa ako sa kanya, na hindi na kami pwede sa isa't isa. Kahit sabihin pang minsan ay pinapangarap kong hanggang pagtanda ay magkasama kaming dalawa. Pero ganon siguro talaga may mga taong hanggang pangarap lang. Walang katuparan. At dapat maging ayos lang tayo doon. Siguro ihintayin ko na lang ang tamang tao para sa akin. Pero bakit kaya ganon sa tuwing ipinagdarasal ko na makilala na ang tamang tao para sa akin ay biglang lumalabas ang mukha ni Phil sa isipan ko. Talagang siya pa rin pero ako mukhang nakalimutan na niya ng tuluyan. Napatunayan ko yon nang minsang dumalaw siya sa bahay at ibinalita sa akin ang bagong kaganapan sa buhay niya. Oh, bakit ngayon ka lang? Pasensya na. Pasok ka na. Pasensya ka na talaga. Kanina ka pa humihingi ng pasensya. Hindi naman ako galit. Nakakahiya Kasi first time ko malate ng 2 oras. Tulog na ba si Baby Luna? Oo, pero pagising na rin yun sigurado kaya sakto lang din ang dating mo. Kumain ka na ba? Nagprito ako ng ham at itlog. Baka gusto mong sabayan ako kumain. Kumain na kami kanina Kami? Oy, kami nung... Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Nakakahiya. Sabihin mo na. Ngayon ka pa naman nahiya. Ano ka ba? Nakipag-date ako kanina. Uy, ayos yan Ayos lang ba talaga sa'yo? Oo naman, ano ka ba? Bakit naman hindi magiging okay yun? Siyempre, ex kita Baka hindi ka komportable na nakikipag-date ako sa iba. Kaya nga ex mo na ako, di ba? Wala na akong karapatang pakialaman ka kung makikipag-date ka na sa iba. So, kumusta naman na naging date nyo? Anong pangalan niya? Faith ang pangalan niya. Mas matanda tayo sa kanya ng 5 taon. Okay ang date namin. Ang dami namin pagkakaparehas. Kalog kasama. Nakakatuwa. Mabuti naman at nakahanap ka ng makakasundo mo. Biglaan nga to. Wala naman akong balak sana makipag-date pa Gusto ko mag-focus muna kay Luna kaya lang
Kaya lang dumating na eh. Ganun daw talaga kapag hindi mo hinahanap tsaka dumadating. Bale, nakilala ko siya sa grocery store. Naalala mo last month? Nung inutusan mo akong bumili ng diapers ni Luna? Nagpabili ka nga rin sa akin nun ng napkin mo. Oh, tingnan mo nga naman. Ako pa yata ang naging tulay para magkakilala kayo. Ang galing, di ba? Woo! Oo nga eh. Nakakatuwa. Nasaktuhan niya ako na hirap hanapin kung anong napkin ang kailangan mo. Pinaliwanag niya sa akin kung bakit may wings yung napkin. Saka siya rin mismo nagturo ng magandang feminine wash para sa'yo. Kaya next week na mag-grocery ako, isasabay ko na yun para mabili ko yung sa'yo. Salamat ka mo kay Faith dahil bigla ako nagkaroon ng regalong feminine wash galing sa'yo. Nakakatuwa siya. Simple mga bagay lang din ang nagpapasaya sa kanya. Parang ikaw. Parang ako? Oo. Medyo naalala nga kita nung kasama ko siya eh. Halos parehas kayo ng ugali. Siguro talagang mga katulad mo ang trip ko sa babae. Pero Phil, Ano yun? wag mo na ako masyado ibida kay Faith sa next na date ninyo. Para naman hindi siya mailang. Ayaw naming mga babae ng ganun, no? Feeling namin na ikukumpara kami sa mga ex. Feeling namin, hirap pa rin kayo makamove on sa mga ex nyo kapag ganun. Sus, hindi niya na kailangan mag-worry no? Kasi ako, nakamove on na ako sa'yo. 100% pa nga. Wow, maganda yan ha. Fully healed ka na sa akin. Matagal na. Kaya nga, lakas lang din ang loob ko na magkagusto kay Faith. Kasi kampante na ako na wala nang atrasan ng paliligaw ko sa kanya. Gusto ko na talaga siya eh. Gustong gusto. Para akong tinusok ng ilang daang pirasong karayom sa sinabi ni Phil, Papa Dudut. Bakit naman kailangang ganon pa ang sabihin niya? Nasaktan ako roon ha? Hindi ko lang pinahalata kasi pinagtakpan ako ng pride ko. Nakangiti ako sa buong pag-uusap namin kahit ngalay na ako noon. Wala akong pakialam kasi naman ay kailangan kong magpanggap na masaya ako para sa kanya. Kahit sa totoo lang ay para na akong inaapakan ng ilang daang libong elepante. Ang OA ng pagkakadescribe ko, hindi ba? Pero ganon kasakit marinig na yung taong mahal mo ay iba na palang gusto. Lalo na noong sinabi ni Phil na 100% na siyang nakamove on sa akin. Grabe yon. Halos ilang araw ding umikot-ikot sa utak ko ang mga salita niyang yon. Gustuhin ko mang mag-change topic ng mga oras na yon, pero hindi ko magawa. Paano ba naman kasi ay laging naililiko ni Phil ang usapan at papunta kay Faith yon? Kasalanan ko rin naman eh. Sinabi ko kay Phil na okay lang na magkwento siya sa akin tungkol kay Faith at sa ligawan nilang dalawa. Hindi ko naman kasi inakala na magiging ganon ka-insensitive si Phil para bulgaran pa niyang sabihin sa akin lahat ng detalye sa date nila ni Faith. Nakakabwisit at nakakaselos pakinggan kung paano niya ibida kung gaano kaganda at kabait si Faith. Nakaramdam ako ng insecurity pero syempre hindi ko naman pwedeng ipakita yon sa kanya. At ang masakit pa, sa pagdaan pa ng mga araw ay nabawasan ang pagdalaw ni Phil sa amin ni Luna. At kapag dadalaw naman siya, paniguradong may bago na naman siyang kwento sa mga date nila ni Faith. Nakakarindi na, pero kailangan kong panindigan ang sinabi kong masaya ako para sa bagong love life niya. Kahit na halos maiyak na ako sa selos dahil sa mga sweet na kwento niya tungkol kay Faith, Papa Dudut. Ikaw, Phil ha? Bakit? Tanggalin mo nga yung ngiti sa labi mo. Nakita mo na nga seryoso at galit ako eh. Sorry na. Ang happy ko lang kasi ngayon. Unang mansa rin namin bukas ni Faith. At alam mo ba, marami na akong plano para bukas. O teka, di ba sasamahan mo ako para sa check-up ni Baby Luna bukas? Ha? Bukas na ba yun? Wala, sorry. Nakalimutan ko. Kaya ako nagtatampo sa'yo eh. Nakakalimutan mo ng schedule mo kay Baby Luna. Madalas ka pang late pag pumupunta dito. Tapos nababawasan na rin yung araw ng pagdalaw mo. Pagpasensya mo na ako, Audrey. Ngayon lang ulit ako naging masaya eh. Ngayon lang naman to. Nagsisimula pa lang naman kami ni Faith. Alam mo naman siguro yung ganitong feeling, hindi ba?
Anong ganyang feeling? Yun yung mga unang araw, linggo at buwan nyo bilang magkarelasyon. Di ba puro kilig lang? Yung tipong ayaw nyo mawalay sa isa't isa. Ganun kasi ang nararamdaman ko ngayon kay Faith eh. Alam ko, nababadoyan ka na pero totoo kasi. Wala akong pakialam kung kiligin ka o para ka nakalutang sa ere dyan sa relasyon nyo ni Faith. Ang sa akin lang, sana sumunod ka naman sa schedule na napag-usapan natin para kay Luna. Ngayon lang ako papalya para sa schedule kay Luna. Pagbigyan nyo na sana ako ha. Hindi ko kasi alam na may schedule talaga. O baka nakalimutan ko lang din. Masyado kasi ako nag-e-enjoy magplano ng first monthsary date namin ni Faith. Unawain mo naman ako, please. Ay nako, Please, Audrey. Please. babawi ka sa susunod ha. Oo naman. Bawat kasalanan at pagkukulang ko sa inyo ni Luna, doble ang ibabalik kong bawi. Promise yun. Oo na, ang hirap mo palang ma-in love. Masyado kang OA. Uy, huwag ka nga. Ganito ka rin naman noon ah. Kailan naman? Nung tayo. Nung tayo. Hindi mo na ba talaga maalala yung unang buwan ng relasyon natin? Kahit yung pakiramdaman lang? Medyo. Naiintriga ako ah. Ano yung naalala mo sa atin? Kung paano ka umeffort sa first monthsary natin? Sige nga. Anong ginawa ko sa first monthsary natin ha? Nag-camp tayo sa Rizal. Tapos hinanda mo lahat ng paborito kong pagkain. Niregaluhan mo rin ako ng mga pangarap kong bilhin na libro. Alam mo hindi ko afford no ng mga librong yon pero pinag-ipunan mo para mabigay lang sa akin. Kala ko nakalimutan mo na eh. Eh paano ko ba makakalimutan yon? Ikaw tong unang lalaki na nagtrato sa akin ng tama. Pinakita mo na pwede pala akong itrato parang prinsesa. Prinsesa ka naman talaga noon. Noon lang? Kasi reyna ka na ngayon. Ikaw ang nanay ng anak ko eh. Yan! Yung ganyang banat mo ako nakuha nun eh. Hari ka ng pangbobola. Ang dali ko tuloy na bilog. Hindi kita binola noon. Lahat ng sinabi ko sa'yo, totoo. Lahat yun galing dito sa puso ko ha. Nung sinabi mo na gusto mo yung sungki-sungki kong ngipin, totoo ba yun? O plastic ka lang? Totoo yun ha. Sa mga hapon, cute ang ganyang ngipin. Tsaka bumagay sa dimples mo. Nung sinabi mong cute ang mataba kong pisngi, totoo ba yun? Yan nga ang favorite ko rin sa'yo. Kasi mukha kang malambot na marshmallow lalo kapag nakangiti. Sabayan pa ng sungki mong ngipin. Bata mong tignan. Mukha kang Gen Z. Eh yung sinabi mo nung Audrey, wait lang ha. Emergency. Nagpapasundo si Faith. Okay lang bang umalis na muna ako ngayon? Babawi na lang ako sa susunod. Ilista mo na lang to ha. Sorry ha. Alis na muna ako. Oh, sige. Lilista ko to ha. Utang mo sa amin to ni Baby Luna. Opo, babawi ako. Bye! Bye! Hindi ko na napigilang umiyak noon pagkalabas ni Phil ng pintuan. Hindi ko na kinaya, Papa Dudut, ang sakit. Ang sakit palang pag-usapan yung masasayang moments ninyong dalawa. Pero alam mong hanggang doon na lamang yon at hindi na madudugtungan pa. Ang lungkot na maalala yung masasayang ala-ala ninyong dalawa at ang weird, hindi ba? Dapat kapag masaya, ang ala-ala ay masaya rin ang pakiramdam mo, hindi ba? Pero bakit kabaligtaran noon ang nararamdaman ko? Halos 1 oras akong walang tigil sa pag-iyak. Kung hindi ko lang nararamdaman na nagising na pala si Baby Luna ay hindi pa sana ako titigil sa kakaatungan. Sinikap kong ituon ang atensyon ko sa pag-aalaga kay Luna. Pero lumipad ang isipan ko papunta sa nakaraan namin ng tatay niya. Lalo na noong mga unang buwan ng relasyon namin. Totoong masaya ang mga unang buwan ng relasyon ninyo. Para lang kayong nakalutang sa ere. Lahat maganda. Lahat masaya. Lahat nakakakilig. Mapapangiti ako saglit kapag inaalala ko yun. Pero agad na sisilay ang lungkot dahil bigla akong babalik sa realidad. Kung saan ay hindi na kami magkasama ni Phil. Hindi na namin pwedeng madugtungan ang masayang nakaraan. Dahil si Phil, bumuo na ng masasayang memories kasama si Faith. Ang babaeng pinalit niya sa akin. Ang babaeng bagong nagpapasaya sa kanya. Nagpapakilig. Nagmamahal. Ano bang laban ko sa kanya, ako ang nasa nakaraan ni Phil.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Araw-araw ay para akong dinudurog sa tuwing nagkakaroon ako ng update kina Phil at Faith. Isang parusa na makita sila noon sa Facebook na sobrang sweet. Dati naman kasi ako yung kasama niya sa mga post niya. Pero noong naging sila ni Faith ay nawala na ako bigla sa eksena. Dinilit na rin ni Phil ang mga pictures namin. Actually, ako ang nagsuggest para hindi magselos si Faith. Pero noong time na sinuggest ko yon ay nagsiselos lang kasi ako. Nadala ako ng emosyon ko. Ayokong i-delete niya ang pictures namin, gusto ko lang namang tanggihan niya ako para ma-feel ko na may halaga ako sa kanya. Pero ang bilis niyang sumunod. Nag-agree siya na baka magselos si Faith kapag nakita niya ang lumang mga pictures namin. Samantala si Baby Luna na lang ang natira sa Facebook ni Phil. Nakakainis. Pero kasalanan ko naman dahil ako pa nagsabi at nagpresenta na burahin niya ang mga pictures ko. Ang hirap naman talagang maging babae. Sino bang makakaunawa ng sitwasyon at hormones namin? Sa pagdaan ng mga araw ay pinapagalitan ko na ang sarili ko kung bakit hirap pa rin akong makalimot kay Phil. Ayos na nga rin sa akin kung 2 o 1 beses na lamang siya sa isang linggo kung dumalaw. Paano ba naman kasi naiisip ko lamang na makakatulong sa paglimot ko sa kanya kung bibihira ko siyang makikita. Kaya kapag nagpapaalam si Phil sa akin na hindi muna makakadalaw ay oo agad ang sagot ko sa kanya. Pero sa deep inside, nami-miss ko siya, Papa Dudut. At dahil doon ay mas lalo akong nagkikrave para sa kanya. Mas lalo akong nahihirapang makamove on sa kanya, Papa Dudut. Audrey, sa tingin mo nakalimutan na ako ni Baby Luna? Ha? Ano ba namang tanong yan? Kasi bihira na ako magpakita eh. At sino namang may kasalanan nun? Sorry na, nahihiya na rin ako eh. Ayos lang yun. Iintindihin ka na lang namin dahil in love ka. Ikaw ba? Anong ako? Kailan ka may in love? Oy, hindi porket in love ka ngayon dapat ako rin. Gusto lang naman kita makita masaya. Masaya naman ako Ang saya-saya ko nga eh. Ewan ko lang kung papayag ka pero nire-reto sana ako sa'yo. Pinsan ni Faith, naghahanap ng girlfriend. Naisip ka agad kita. Baboy nito! Ha? Nag-iisip ka ba? Irereto mo ako sa kamag-anak ng girlfriend mo? Ex mo ko, Phil, ano ka ba? Baka lang nakakalimutan mo ha? Hindi ako tropa mo na pwedeng ireto lang sa kamag-anak ng girlfriend mo, no? Sorry pero nakita ko naman kasi na matino yung pinsan ni Faith. Jake nga pala pangalan niya. May negosyo saka… Ganyan ka na ba ka-insensitive ngayon? Pakinggan mo muna kasi ako. Maayos si Jake. Tapos… Ako ang pakinggan mo kasi ilang buwan na ako nagtitimpi sa pagiging manhid mo. Anong ibig mo sabihin? Yan, tingnan mo na. Wala kang ideya kung bakit ako sumasabog ng ganito sa'yo ngayon? Ganyan ka kamanhid. Diretsahin mo kasi ako para maintindihan ko. Ang bastos mo para ireto ako sa iba. Gusto lang naman kita maging masaya. Hindi ako masaya, Phil. Peke lahat ng sinasabi ko sa'yo. Ni minsan hindi ako naging masaya na may bago ka ng karelasyon. Hindi ako natutuwa at mas lalong hindi ako kinikilig sa tuwing nagkukwento ka sa akin tungkol sa mga date niyo ni Faith. Ha? Akala ko ba? Akala ko rin eh. Akala ko kaya ko maging masaya para sa'yo. Gusto ko naman talaga eh. Kasi naniniwala ako na kapag masaya ang tatay ng anak ko, aapaw yun at maaambunan mo si Luna. Oo, at nagagawa mo yun sa anak natin. Pero hindi naman ako maambunan kahit konting saya. Phil, masakit pa rin. Pinaplastic ko ng sarili ko. Ilang buwan na. Ayoko na ng ganito. Mahal mo pa rin ba ako, Audrey? Hindi ko alam. Oo, siguro. Baka. Gusto ko ng klarong sagot. At kung klarong oo, anong gagawin mo? Ititigil ko na ang relasyon namin ni Faith. Gagawin mo yon para sa akin? Oo! Kasi kayo naman ni Luna ang priority ko. At nag-promise ako na kapag hindi ka pa okay na magkaroon ako ng bago, hindi ko gagawin. Gusto kong maging masaya ang nanay ng anak ko. Kasi kapag masaya ka, aapaw yun sa anak nating si Luna, hindi ba? Yan! Yan ang dahilan kung bakit gusto kitang hayaang maging masaya kay Faith kahit ang sakit. Kasi ang bait mo eh. Ginagawa mo ang lahat para iparamdam sa amin ni Luna na kami pa rin ang una para sa'yo.
Kayo naman talaga palagi ang una eh. Pero minsan nararamdaman ko na hindi na ako kasali sa inuuna mo. Sorry kung naiparamdam ko yun sa'yo nitong mga nakaraan. Babawi ako. Makikipag-cool off muna ako kay Faith para maayos natin ang sitwasyon natin. Hindi mo kailangang gawin yon. Gagawin ko yun. Ayoko makitang malungkot at nasasaktan ka dahil sa akin. Pinangako ko sa sarili ko na kahit natapos na tayo, hindi ko hahayaan na maramdaman mo na nag-iisa at nalulungkot ka sa sitwasyon mo. Papadudot na iyak ako sa sinabi ni Phil. Naramdaman ko ang sincerity sa mga sinabi niya. Kilala ko siya, 15 years kaming nagsama. Niyakap ko siya at nagpasalamat. Doon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko. Yun lang naman pala ang kailangan ko, assurance. Assurance na kahit meron na siyang bago hindi pa rin niya kami pababayaan ni Luna. Kaya naman doon lumuwag ang pakiramdam ko at nasabi ko na sa kanya na ituloy na ang relasyon niya with Faith. Walang halong kaplastikan yon. Gusto kong maging masaya siya kahit na walang ibang rason o kadahilanan. Alanganin pa rin si Phil noong una pero hinawakan ko ang kamay niya at sinabing magiging okay din ako balang araw. At para mapatunayan yon sa kanya ay kinuha ko ang number ng pinsan ni Faith na si Jake para pagbigyan sa date. Binigay naman ni Phil at sinabing okay lang din kung magbago ang isip ko sa pakikipag-date. Pero sinabi ko sa kanya na kailangan ko na rin i-explore ang ibang mga options. Gusto ko na rin na mapagaan ang sarili ko at makilala rin ang iba. Sincero naman at totoo ako noong binitawan ko ang mga salitang yon. And after a week ay nag-date kami ng pinsan ni Faith na si Jake. Totoong maayos naman siya. Walang halong kayabangan at very gentleman pa. Kalug din at parehas kami ng humor. Umabot nga ng halos buong araw ang date namin. Si Phil muna ang nag-alaga kay Luna para makapag-date ako with Jake. Gabi na noong nakauwi ako at naabutan ko si Phil sa sala at nanonood ng TV. Naupo ako sa tabi niya at ready na siyang makinig noon sa nangyari sa date namin ni Jake. Napansin ko sa kanya kung gaano kasaya at ka-excited ang itsura niya habang nakatingin sa akin para sa updates ko. Nang mga oras na yon, papadudot. So ano, kamusta? Ayos pala si Jake, no? Hindi mayabang, gentleman, funny. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi naman kita reretuhan ng basta-basta lang, no? Gusto ko yung maaalagaan ka na talaga. Ayoko magpaalaga sa kanya eh. Anong ibig mo sabihin? Walang next date para sa amin. Ha? Akala ko ba ayos si Jake para sa'yo? Ano ba talaga? Ang gulo niyo talaga mga babae, no? Ayos naman talaga siya. Pero hindi ko maramdaman yung gusto kong maramdaman eh. Walang spark. Ginudge mo naman kasi kaagad. Baka kailangan na second date. Baka doon naman magkaroon ng spark. Doon ka na makukuryente. Ay nako, kilala ko ang sarili ko. Kapag una pa lang walang spark, wala na talaga. Ekis. Nakaramdam ka ba ng spark sa akin nung una pa lang? Tatagal ba tayo ng 15 years kung wala? Ay, sorry. Bakit ka naman nagsusorry? Kasi napundi ko yata yung spark sa puso mo. Ang corny mo ha. Hindi mo kasalanan kung hindi ko pa na-feel yung spark kay Jake. Baka sa next na ida-date ko, hindi ko alam. Ayokong pilitin. Basta mararamdaman ko yon. Ayoko magmadali. Sigurado ka bang okay ka lang? Ayan ka na naman eh. Nag-worry ka na naman sa akin. Hindi na nakakatuwa yan ha. Feeling ko tuloy kawawa ako. Hindi ka naman nagmukhang kawawa sa akin, no? Gusto ko lang din talagang makitang happy ka na. Kasi ako happy na ako eh. At happy din ako for you. Yung happiness ko, darating din yun. Huwag dapat pilitin. Ikaw nga, biglang dumating si Faith sa buhay mo nang hindi inaasahan, di ba? Ganon din sa akin. Sigurado yun. Sana dumating na kagad yung para sa'yo. Dumating na si Baby Luna sa akin. Siya yung para sa akin. Alam mo naman ang ibig ko sabihin.
Oo nga, alam ko na yan. Pero habang wala pa, si Baby Luna muna ang para sa akin. Sa kanya ko palang ulit naramdaman yung spark eh. Hayaan mo, kapag may dumating, sasabihin ko kagad sa'yo. Abang lang tayo ng spark, baka maramdaman ko rin sa grocery store. Audrey, O ano na naman? sana alam mo na minahal talaga kita. Sobra. Ano na naman kadramahan yan? Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Nakaramdam din ako ng spark sa'yo. Alam ko naman yun. O siya, sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Alam ko, pinagod ka ni Baby Luna. Saka kailangan ko na rin maglinis dito. Ayoko ng storbo. Okay. Kung may kailangan ka, i-message mo lang ako ha. Magre-reply ka agad ako. Sige, ingat ka ha. Okay? Audrey, Bakit? Ano yun? sorry talaga kung hindi tayo umubra ha. Okay lang yun. Ano ka ba? Hindi man tayo magkatuluyan sa buhay na to. Baka sa susunod na buhay, pwede na. Eddie, see you na lang sa next life. See you. Baka nga sa susunod na buhay ay doon na kami payagan na magkatuluyan. Baka may kailangan lang kaming matutunan ngayon sa isa't isa sa buhay na ito. Kaya kami pinagtagpo pero hindi pinunta sa dulo. Masakit mang isipin pero kailangang tanggapin, Papa Dudut. Dahil sa sinabi ni Phil na yon ay na-realize ko na pwede pa rin pala kami. Pero baka sa susunod na buhay na namin yon. Siguro sa next life namin, hindi na komplikado. Kasama pa rin namin si Baby Luna hanggang pagtanda, kaming dalawa ang magkasama. Baka nga sa next life ay meron pa kaming ibang mga anak. Mga anak na siyang magpapatibay ng relasyon naming dalawa. Ang sarap lang isipin na ganon nga ang pwede kong abangan kung totoo ang reincarnation. Sana sa susunod na buhay, pagbigyan na kami ni Lord. Kahit na isang buhay lang ay maitama namin ang lahat ng pagkukulang at mali namin sa buhay na ito. Kahit na isang buhay lang. Pero sa ngayon ay kailangan kong harapin ang lahat ng ito sa buhay ko ngayon. Ito kasi ang realidad. Hiwalay kami ni Phil at ang nag-uugnay lang sa amin ay si Luna. At sa usapan namin co-parenting sa kanya. Sa buhay na ito ay kailangan lang siguro naming tanggapin na ito ang role namin sa mundo. Maayos naman kami, kahit masakit, siguro balang araw ay mawawala rin yung lungkot na nafe-feel ko. Kasi siguro balang araw ay makikilala ko ang tamang tao para sa akin sa lifetime na ito. Hindi ko pa man siya nakikilala pero ramdam ko na kaagad na magiging masaya ako para sa kanya. At magagawa ko nang makalimutan lahat ng gabi na umiiyak ako dahil sa hiwalayan namin ni Phil. Balang araw, darating din siya. Darating kapag hindi na kailangang hanapin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon at ng lakas para ipagpatuloy pa ang buhay. Kahit minsang nasaktan ang mga puso ninyo sa pagkakawalay sa taong inaakala ninyong makakasama ninyo hanggang sa dulo. Masakit man, pero kailangang tanggapin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Audrey. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.